Sino ang pinakamatandang tao sa Biblia? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Rose Ann Cayones. Hello po sa inyo. Ngayon po, ang topic po natin ay patungkol po kay Methuselah. So, balik po tayo sa diagram natin. No? Ito yung genealogy ng ating Panginoon Kristo from Adam to Christ. So, yung si Jesus Christ po, sa Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, pinangako na ipapanganak siya. Siya po yung Messiah na dudurog sa ulo ni Satanas. Now, si Jesus Christ po, ayon sa pangako ng Diyos sa Biblia, manggagaling po siya kay David. At si David po galing kay Abraham, si Abraham galing kay Noah, and kay Adam. So tinalakay po natin, pinag-usapan natin yung storya ni Seth, and then nung nakaraan si Enoch, at ngayon naman po ay si Methuselah. And then sa susunod po, dadako po tayo kay Noah. Now, si Enoch po, tsaka si Methuselah, sila po ay mag-ama. Okay? Si Enoch po yung isang taong hindi namatay at nakapiling na yung Diyos magpawalang hanggan at kinuha na lang siya ng Panginoon. Si Methuselah naman, ito naman yung pinakamatandang taon na itala sa Biblia. Ilang taon po? 969 years old. Almost 1,000 na, no? Sabi po dito sa Genesis chapter 5, verse 25 to 27. When Methuselah had lived 187 years, he became the father of Lamech. So tandaan po natin, ang tatay niya si Enoch, so Methuselah, tapos si Lamech. Now, sino naman si Lamech? After he became the father of Lamech, Methuselah lived 782 years and he had other sons and daughters. Altogether, Methuselah lived a total of 969 years and then he died. Sino po si Lamech? Siya naman po ang tatay ni Noah. So, si Enoch, si Methuselah, and then si Lamech, and then si Noah. So, yan po yung pagkakasunod-sunod. Si Methuselah po ay lolo ni Noah. Now, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, Methuselah shows that life is not about duration but about meaning. Kaya po ang laban ng buhay, mga kapatid, ay hindi pahabaan, no? Patandaan, no? Kung hanggang kailan tayo mamamatay. That's not a battle in life. The battle in life is, do you have a meaningful life? Kahit po 30 years old ka lang, namatay ka, as long as it is meaningful, it's so much better than to live 90 years in this world, pero yung buhay mo hindi naman naging meaningful, hindi naman makabuluhan. Now, ayoko na ma-judge si Methuselah, no? Pero sa Genesis chapter 5, ito lang talaga yung nakasulat patungkol sa kanya. Wala man lang binanggit kung siya'y mananampalataya o hindi. Hindi katulad ni Enoch, na Enoch walked with God. Meaningful yung buhay niya. Binanggit pa siya sa New Testament. Ito si Methuselah, sabi dito, he had lived 187 years. He became the father of Lamech. Yun lang yung binanggit. After he became the father of Lamech, Methuselah lived 782 years. Just imagine that. 782 years. And had other sons and daughters. So, 187 years old siya nung pinanak niya when he became the father of Lamech. Tapos, nagtagal pa siya ng 782 years. All in all, 969 years. Parang konti na lang, 1,000 taon na yung edad niya. Pero dito, wala man lang binanggit na accomplishment, wala man lang it is significant, mga kapatid, na he is the oldest person in the Bible. Siya yung pinakamalayong, pinakamatanda, nagtagal dito sa mundo, pero walang binanggit na, accomplishment, or at least he walked with God. Ang nakalagay lang dyan, he lived and then he died. Unfortunately, mga kapatid, maraming mga tao sa mundo, yun lang ang nangyayari sa kanila. They live and then they die. Nabuhay and then namatay. Pero yung buhay nila hindi nagiging makabuluhan. Mga kapatid,
ang daming mga tao dito sa mundo na nabuhay hanggang 30 plus years old lang, pero sobrang naging makabuluhan ang buhay nila. Case in point, of course, si Jesus Christ. And then we have, dito sa Pilipinas, we have Jose Rizal. No, hindi man lang umabot ng 40, 50, hindi man lang nag-senior citizen. Pero yung buhay ni Jose Rizal naging makabuluhan. Now, hindi po mahalaga na umabot tayo ng 99 years old kung hindi naman makabuluhan yung ating mga buhay. Ang mahalaga po, kahit na binigyan lang tayo ng Panginoon ng 27 years or 20 years or even 15 years dito sa lupa, as long as yung buhay natin naging makabuluhan, that's it. Yun na yung essence of life. Yun na yung meaning of life. Naging makabuluhan. Pangalawa po, Methuselah shows God's long-suffering. Ano po ibig sabihin ng long-suffering? Ito po yung, ibig sabihin nito yung pasensyoso yung Diyos. Napakahaba ng kanyang pasensya. Long-suffering. He's willing to suffer yung kasamaan ng tao. Kasi nung time ni Methuselah, talagang sobrang sama ng tao. Kaya nga po, again, yung apo niya, si Noah, pinagawa ng Diyos ng barko ng arko. Para gugunawin niya na yung buong mundo, yung lahat ng mga tao, pupuksain niya na ititira niya lang si Noah kasi walang righteous. Si Noah lang at yung kanyang pamilya. Pero isipin niyo po kung gaano katagal yung inantay ng Diyos. Now, alam niyo po ba na yung ika-969 years ni Methuselah, yun yung taon na nagkaroon ng baha. No? Sa dive deeper natin, tatalakayin natin kung anong mga additional information about that. Pero nung 969th year ni Methuselah, tsaka dumating yung baha. At may kinalaman po ito sa pangalan ni Methuselah. Kaya po sa dive deeper natin, yun ang pag-usapan natin. No? Anong ibig sabihin ng Methuselah? Sabi po rito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, The Lord is not slow in keeping His promise. Hindi naman mabagal ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. As some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Hindi binibigay ng Diyos yung judgment niya, ura-urada. Kumbaga sa magulang, yung Diyos natin, hindi mabilis mamalo. No, nagpapasensya muna. Ang gusto ng Diyos, magsisi muna yung mga tao. Isipin niyo yung pag-aantay ng Diyos, umabot pa ng 969 years bago dumating yung baha, yung flood, yung judgment. Pangatlo po, Methuselah shows that God's judgment is certain. So, bagamat inabot ng 969 years, kung sisimulan mo yung pagbilang sa pagkapanganak ni Methuselah, umabot ng 969 years, no? Kung yun ang timeline na susundan natin, talagang napakahaba. Pero, it doesn't mean na yung judgment ng Diyos hindi darating. Darating at darating yung judgment ng Diyos. Sabi po rito, altogether, Methuselah lived a total of 969 years and then he died. Probably po, no? Probably, yung kinamatay ni Methuselah ay yung baha. No? Pag-usapan natin yan mamaya, no? 969th year, ibig sabihin, probably, maybe, si Methuselah nakikinig lang doon sa apo niya si Noah na nagpipreach, judgment will come. Pwedeng hindi siya nakinig, no? Or, I don't know. Kasi ako, yun yung conclusion ko. Kasi kung nanampalataya siya, dapat nandun din siya sa barko. Or possible din naman na namatay lang siya sa katandaan kung hindi sa baha. So, Methuselah shows that God's judgment is certain. Kahit 1,000 taon pa yan, yung judgment ng Diyos, darating at darating yan. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon, huwag nating isipin na si Jesus hindi darating. Darating si Jesus for judgment. It's just a matter of when. It's not a matter of how. It's not a matter of if. It's a matter of when. For sure, judgment will come. Ang ating Panginoon Jesucristo ay darating at paghuhukuman niya lahat ng mga bansa. It's just a matter of when. At ito po ay ipinakita sa pamamagitan ng buhay ni Methuselah. Umabot man ng napakahabang panahon, pero yung judgment ng Diyos, yung paghuhukom ng Diyos, darating yan. Kaya po lahat ng mga corrupt, lahat ng masasamang tao, may araw din kayo, no? Kasi darating ang Panginoon para hukuman
ang lahat ng mga tao ayon sa kanilang mga ginawa. Now, para po sa ating application mga kapatid, number 1, plan each day as if it were your last. Planuhin po natin yung araw-araw natin na buhay. Ngayon pa lang, gabi pa lang, pinaplano na natin anong gagawin natin kinabukasan, no? Para yung kinabukasan natin productive. Alam niyo po, napakalaga po nun. Lalo na ako sa dami kong ginagawa, kailangan yung bukas ko nakaplano na eh. Pagkagising ko, alam ko na dapat yung gagawin ko eh. Kasi pag hindi, tsaka ko palang iisipin, pagkagising ko, tsaka ko palang iisipin yung mga gagawin, hindi ako magiging productive. So ako, ito yung ginagawa ko na pinaplano ko na talaga kung anong gagawin ko bukas. At ang mahalaga po nun, as if it were your last. Plan each day. Ibig sabihin, you make your life meaningful every day. Again, yung buhay po, hindi po ito pahabaan, kundi pamakabuluhan. Ang laban po ng buhay ay maging makabuluhan, hindi po humaba. Marami po mga tao, yun lang gusto. Gusto ko mahaba naman, dagdagan lang yung buhay, dumami pa yung mga birthday na darating. Mga kapatid, that's not the purpose of life. That's not the essence of life. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos para maging makabuluhan. Hindi para lang humaba yung buhay and then mamatay. Not to be like Methuselah. He lived 969 years and then he died. No, hindi po ganun ang buhay. Number 2 po, prioritize a meaningful life over a long life. No? Ang priority po natin, again, makabuluhang buhay. Tanong, paano ba tayo magkakaroon ng makabuluhang buhay? Simple lang po yan mga kapatid. Kung wala si Kristo sa buhay mo, imposibleng magkaroon ka ng makabuluhang buhay. Pag si Kristo ay nasa buhay mo at siya ang sentro ng iyong buhay, siya ang iyong sinusunod, at ang pinapagawa ng Panginoong Jesucristo ang siya mong ginagawa, you will have a meaningful life. Apart from Jesus Christ, we are nothing. Walang kabuluhan ng buhay, walang halaga ang buhay kung tayo malayo kay Kristo. So how can we have a meaningful life? Si Jesus Christ po kasi merong pangarap. Alam niyo po ba yun? Ang pangarap ni Jesus Christ, yung buong mundo maayos. To fix this broken world. To disciple the nations. Meron siyang pangarap, meron siyang misyon. Ang gusto niya, punuin yung buong mundo ng kaluwalhatian ng Diyos. At kung gusto mo ng makabuluhang buhay, sabayan mo si Jesus sa misyon niya. Sabayan mo siya, no? Mag-participate ka sa kagustuhan ni Kristo na mapuno ang buong mundo ng kaluwalhatian ng Diyos, na dumami ng dumami ang mga taong naglilingkod sa Diyos, kumikilala sa Diyos, sumasamba sa Diyos, nagpupuri sa Diyos. If you are reaching people for Christ, then your life will become meaningful. If you're discipling your children, your spouse, and leading your entire family to God, your life will become meaningful. Di bali nang hindi ka maging successful sa negosyo, basta successful ka sa family mo. At paano mo magkakaroon ng successful family? Nalalapit mo sila kay Kristo. Kasi kahit anong suporta mo sa pamilya mo, napayaman mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, na ibigay mo lahat ng pangailangan nila, pero kung malayo sila kay Kristo, that's not success. Hindi yun tagumpay. And number 3 po, produce good works for the glory of God. Mag-produce po tayo, maging productive po tayo. Hindi, yung productivity po bilang mga Kristiyano, meron tayong sariling definition yan. May sarili tayong pakahulugan kung ano ibig sabihin ng pagiging productive. When you produce good works, ang dulo po niyan ay naluluwalhati ang Diyos. When God is glorified in your works or in your activities, yan po yung totoong productivity. Yan po yung totoong success. Yan po yung totoong pagkakaroon ng makabuluhang buhay. So let's produce good works. Yung marami tayong ginagawang mabuti, excellent tayo sa trabaho natin, excellent tayo sa negosyo natin, excellent tayo sa mga pinagkakabalahan natin, trabaho natin, pagpapalaki ng mga anak, excellent tayo sa lahat ng ginagawa natin. Bakit? Ginagawa kasi natin yun for the glory of God. In that way, we are being productive. Magiging mga produktibo tayong mga Kristiyano. Produce good works for the glory of God. Now, para po sa ating discussion, why is it important to think about how we live our lives, not just how long we live? At para po sa dive deeper natin mamaya, pag-aralin natin ano ba ibig sabihin ng Methuselah. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, I realize how short my life really is. Even if I live many years,
Thank you for every day you give me. Sometimes I waste time on things that don't really matter, and I forget how precious life is. Please teach my heart to be wise. Help me use my days to love you, obey you, and care for others. I don't just want a long life. I want a life that honors you. Hold my days in your hands and guide me as I walk with you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner po natin sa devotion natin na ito, si Brother Hubert. Thank you very much. At kung kayo po ay may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.